Si Kuminga nagde-demand ng 30 million plus year na salary contract sa Warriors. Masyadong malaki ang salary demand nito na hinihingi at lalo na para sa mga teams na pwede niyang pagbagsakan sa sign and trade deal dahil balak na rin talaga ng Warriors na pakawalan siya ayon sa report ng CBS Esports na una na nagkaroon ng trade talks ang Warriors at Bulls para kay Kuminga. Pero dahil sensitive ang salary cap at asset requirements ng Bulls, hindi yan natuloy at hindi kayang magbigay ng Bulls ng 30 million plus na salary para kay Kuminga. Ang Miami Heat, si Kuminga ang pinaka-alternative na asset sa trade pero hindi siya ang priority na makuha ng mga to dahil ang Miami Heat intended lang siya na backup plan at nakikita na kung hindi lang nila makukuha si Durant o Giannis, katulad ngayon na si Durant nakuha na ng Rockets kaya si Giannis na lang ang iniintay ng mga to. Kaya kung hindi rin nila makuha si Giannis at hindi ito maging available sa market, saka lang to kikilos para makuha itong si Kuminga sa Warriors. At ang Sacramento Kings ngayon ang team na sobrang nagpapakita ng interest para dito kay Kuminga. Nauna na ang report na walang balak na ibigay ang Warriors sa rival teams nila sa North California. Ang rival teams nila kaya hindi na pinapansin ng mga to ang offer na binibigay sa kanila ng Kings para kay Kuminga kahit nasa trade offer dyan sila Devin Carter, Dario Saric at 2 second round picks. Tinawag pa ng Warriors na buy low ang offer nga raw na to dahil gusto ng Warriors na magbigay din ng Kings ng first round pick at isang batang player tulad nila Keon Ellis. Yan yung hinihinging kapalit ng Warriors sa sign and trade deal para dito kay Kuminga. Kung talagang interesado ang Kings, talagang magsasakripisyo sila ng first round picks at itong si Keon Ellis ang ibibigay nila. At kung sakaling magkasundo nga ngayon ang Warriors at Sacramento Kings sa deal para nga makuha itong si Kuminga, mukhang papabor nga kay Kuminga ang sign and trade deal papunta sa Kings dahil sa report nga ngayon handa ang Sacramento Kings na magbigay ng 4 years 95 million dito kay Kuminga. Hindi na rin ganun kalayo sa hinihingi niya na 30 million a year at magkakaroon pa siya ng tsansa at pagkakataon dito sa Kings na mag-improve dahil sa playing time na mabibigay sa kanya dito. Dahil ang priority talaga ngayon ng Warriors masolusyonan ang problema nila sa isang top tier na center. Ang Lakers 5 araw matapos ang trade deadline nasolusyonan na yan. Ang Warriors hanggang ngayon sa kalagitnaan ng offseason na to wala pa ring hakbang o mga report sa pagkuha ng center. Nahihirapan talaga ang Warriors na gumawa ng trade ngayon hanggat wala pa silang team na pagdadalahan dito kay Kuminga gamit ang sign and trade deal. Limitado ang galaw nila dahil sa kontrata pa ngayon ni Kuminga. Dahil sa kasalukuyan nasa 170 million na ang payroll ng Warriors, malapit na sila sa 187 million na luxury tax threshold. Kaya hanggang nasa contract nila itong si Kuminga mahihirapan silang gumawa ng trade. At possible pa na tumagal yan dahil naghihintay pa ang Warriors ng tamang package mula sa ibang teams. At ayon na rin mismo kay Dan Levy na kahit pa 10 araw mula nung mag-umpisa ang off-season makakapag-antay pa sila. Pero sinisigurado ng mga to na masusolusyonan nila ngayon ang problema pagdating sa interior defense dahil ayon na rin mismo sa mga analyst binabantayan ang galaw ng Warriors nakikitang makakagawa ng trade ang Warriors sa 2 center ngayon sa oras na mawala sa kanila itong si Kuminga. Dahil si Al Horford ang pinakamatunog dyan na 5-time All-Star galing sa champion team na Boston ang makukuha nila at itong 2 times champion na si Chris Boucher na galing naman sa Santa Cruz Warriors. 6'9" center to mga pare ko Ayan yung inaasahan ngayon na makukuha ng Warriors sa oras na mawala na ang problema nila dito kay Kuminga. Ayan yung magiging sagot sa problema sa pagpapalalim ng defensive depth ngayon ng Warriors. Sa kabilang dulo sa report mismo ng SB Nation, si Damian Lillard pwedeng pumirma ng contract sa Lakers sa isang 2-year deal na nagkakahalaga lang ng 5 million. Bargain contract kung tawagin yan mga pare ko. Ayon na rin yan mismo sa analyst free agency market ngayong 2025. Bargain contract lang rin muna kasi ang kayang ibigay ng Lakers para kay Lillard dahil na rin sa Achilles injury nito. Dahil sa report matatapos ang 2025 to 26 season nang hindi makakapaglaro pa itong si Lillard. Parang assurance lang para ma-secure nila itong si Lillard ang contract na yan.
Kaya ang maganda lang dyan mabibigyan siya ng slot sa roster ng Lakers. Iwas din kasi lahat ng teams ngayon na magbigay ng malaking contract dito kay Lillard, kahit sabihin pa na superstar caliber na itong si Lillard. Dahil nga hindi matitiyak ang pagbabalik niya at yan yung problema sa evaluation ng mga teams dahil wala pang bagong data kung kailan makakabalik sa loob ng court itong si Lillard. Kaya pwede niyang kunin kahit mababa ang contract na mabibigay sa kanya. Katulad nga sa Lakers na kayang magbigay sa kanya ng 2 years deal sa halagang 5 million para sa injury recovery at under radar forecast. Low risk ang signing ni Lillard at minimal ang gastos. Eligible na si Lillard mag-rehab sa kanilang sistema at possible pang high reward kung bumawi siya sa 2027 season. Yan yung magiging paborable naman para sa Lakers.